Kabanata 351. Ilang buwan. Kahit na gustong sirain ni Surui ang kanyang ulo, hindi niya akalain na makakatagpo siya ng ganoong dalawang tao sa oras na ito. Isang lalaki ang nakasuot ng casual na damit, nagtutulak ng kahon, habang sinundan siya ng isang matangkad na babae, naka-sunglasses, mahaba ang buhok na kamakaway, napaka-temperamental. Pupunta ako, makitid ang daan ng kalaban. Sa pagtingin sa dalawang taong ito, pinisil ni Surui ang isang pangungusap sa pagitan ng kanyang mga ngipin. Nagkataon lang na magkakasama kaming lahat ngayon. Kaya lang, ang pagkakataong makatagpo sa pagkakataong ito ay lubos na nagpapalambot sa malungkot na mood ng paghihiwalay. Anong mali? Tanong ni Yamamoto Kyoko. Katutubo niyang ibinaling ang kanyang mukha at tumingin sa direksyon ng tingin ni Surui. At tumingin din dito ang dalawang lalaki at babae na kakapasok lang sa terminal. Nagtama ang mga mata ng apat. Kaya, nangyari ang isang bagay na nagpalungkot kay Surui. Ang lalaki at babae ay hindi man lang nakipag-usap sa isa't isa. Pareho silang nagbago ng direksyon at naglakad patungo kina Surui at Yamamoto Kyoko. Silang dalawa ay may walang kapantay na pagkakaintindihan. Sila na, nagdududang tanong ni Kyoko Yamamoto. Mga asong lalaki at babae. Sumigaw si Surui, ngunit pagkatapos magsalita, naramdaman niyang hindi angkop ang mga salita, kaya umubos siya ng 2 beses, na mukhang medyo nahihiya. Tumingin si Yamamoto Kyoko kay Surui at hindi maiwasang kabahan. Oo, ang ganitong uri ng pag-igting ay hindi kapani-paniwala para sa kanya. Ito ang unang pagkakataon sa buhay ni Kyoko Yamamoto na nakilala ng kabanata ang kaibigan ni Surui sa isang tiyak na kapasidad. Tinaga ng kutsilyo ang kanyang lalamunan at nanatiling hindi nagbabago ang kanyang mukha. Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan na niya kung ano ang ibig sabihin ng hindi mapalagay. Kyoko ang kanyang sunglasses at tumingin sa dalawang taong naglalakad papunta dito. Bagamat pareho silang nakasuot ng salaming pang-araw, ngunit sa kanyang paningin, kitang-kita niya na hindi simple ang ugali nitong magkaparehang lalaki at babae. Lalo na ang nakasuot ng A-man sa casual na damit ay mukhang ordinaryo sa ibabaw. Ngunit sa katunayan siya ay may isang malakas na upper level na kapaligiran, at malabo niyang nakikita ang isang pakiramdam ng kontrol sa lahat. Ang taong ito ay hindi isang ordinaryong tao. Ang ganitong uri ng pinipigilang aura ay bihira sa milyon-milyong tao. Anak, bakit ka nandito? Naglakad ang lalaki papunta sa Surui, tumingin kay Kyoko Yamamoto, pagkatapos ay ibinaling ang atensyon kay Surui at nagtanong. 2 beses umubo si Surui. Bakit ka nandito? Pumunta kami sa Dongyang para gumawa ng isang bagay, at kababalik lang namin sa China ngayon. Nakangiting sabi ng babae. Habang nagsasalita siya, lumingon siya kay Kyoko Yamamoto, at ang ngiti sa kanyang mukha ay naging mas maliwanag. Ito ang aking nakababatang kapatid na lalaki at babae. Si Kyoko Yamamoto ay bihasa sa Chinese, kaya natural na nakakaintindi siya. Ang ibig sabihin ng salitang, brother and sister, ay isang ngiti lang ang naipapakita niya na hindi niya nakasanayan. Oo, dati, hindi sanay si Yamamoto Kyoko nang umiti sa iba. Tumawa man siya, pang-iinis lang. Palagi siyang pumunta sa sarili niyang paraan at hindi kailanman nagkusa na magsilbi sa sinuman. Pero ngayon, sa ngayon, iba na. Biglang nine-love si Yamamoto Kyoko sa matangkad at magandang babaeng nasa harapan niya. Kasi sabi niya, magkapatid, yun. Nadama ni Yamamoto Kyoko na nagustuhan niya ang pamagat na ito, at naging komportable siya. Comfortable, ang dalawang salitang ito, sa nakaraan, para kay Yamamoto Kyoko, parehong psikolohikal at physiological, ang mga ito ay napakagandang salita.
Gaano man kalituhan ang hinaharap sa Surui, hindi bababasa, bawat minuto at bawat segundo ng kasalukuyan ay matamis at nararapat na alalahanin. Kamusta? Bahagyang yumuko si Kyoko Yamamoto. Ito ay napakamagalang. Pagkatapos yumuko, umayos si Kyoko Yamamoto at walang bakas na sinaksak si Surui gamit ang kanyang siko. Ibig sabihin, dapat mong ipakilala ito. Ubo-ubo, umubo si Surui ng ilang beses bago niya sinabi, "Ano, ito ang aking kapatid na lalaki at ang aking hipag." "Kuya, hipag." Sa takot na hindi maintindihan ni Kyoko Yamamoto, idinagdag ni Surui, "Kuya, ang uri ng ama." Yamamoto Kyoko ay hindi napigil ang tumawa at tumawa. At natulala si Yuki Tashiro na nasa tabi niya. Anong international joke? Sa bibig ni Rui, malinaw niyang tinawag silang, mga lalaki at babae ng aso. Gaya ng sinabi ni Surui, ang taong pumunta rito ay tunay niyang kapatid. Suwuji. Siyempre, si Lululo ang nagpakita kasama si Suwuji. Pareho silang nagtanggal ng sunglasses, ngumiti at nakipagkamay kay Kyoko Yamamoto. Nakangiti si Lululo. Sinulyapan niya si Surui. Ang hipag na ito ay sumigaw, ang kanyang bibig ay napakatamis, hindi kanya sinakta ng walang kabuluhan, siya ay mas mahusay kaysa sa iyong panganay na kapatid. Patuloy na umuubo si Surui, at namula ang mukha ng munting show na ito. Tumingin si Suwaxian kay Surui. "Surui, ayaw mo ba akong ipakilala?" Napakurap si Lululo at sinabing, "Kailangan pa ba ng pagpapakilala?" Magkasama, halata na ang relasyon, halatang nakababatang kapatid sila. "Hayaan mo akong ipakilala, ito ang aking kasintahan, si Kyoko." Hinawakan ni Surui ang kamay ni Yamamoto Kyoko at sinabing. Si Yamamoto Kyoko ay biglang nakaramdam ng kawalan, at nagkaroon pa nga ng kaunting gulat sa kanyang puso. Nang marinig ang pagpapakilala ni Surui sa kanyang sarili ng bukas palad, ang kanyang puso ay parang kasing tamis ng pulot. Gaano man pait ang nakaraang buhay, at least sapat na para sa lalaking katabi niya ang magdala ng ganitong matamis na pakiramdam. Wala nang gusto si Yamamoto Kyoko. "Girlfriend." Tiningnan ni Lululo ang damit ni Yamamoto Kyoko, at nakangiting sinabi. "Iyan ba ang ina ng bata?" "Ate Lulo, huwag kang manggulo." Sinabi ni Surui, "Ano ba, hindi ngayon, baka mamaya." Makahulugang ngumiti si Lululo, tumango, at hindi na nagsalita, ngunit biglang tumaas ang puso ni Yamamoto Kyoko. Hindi kaya nakita ng hipag na ito si Watt? Kung hindi, bakit niya sasabihin ang ganoong bagay? Kahit nagbibiro siya, hindi niya sasabihin ang ganoong bagay. Medyo naging hindi natural ang ekspresyon ni Yamamoto Kyoko. Nang magising siya, bumilis ang tibok ng puso niya. Sinulyapan niya si Lululo, umaasang hindi na magsalita ang kabilang partido. Kung malalaman ni Surui ang katotohanan ng bagay, paano ito magtatapos? Hindi bababasa, sa nakalipas na ilang oras, si Kyoko Yamamoto ay nabigo sa kanyang puso ng hindi mabilang na beses, ngunit hindi niya napagpasyahan na sabihin kay Surui. Ayaw niya sa sobrang responsable at responsableng taong ito. Dinagdagan pa ito ng lalaki ng mga tanikala. Kung sasabihin kay Surui ang tungkol dito, tiyak na walang magagawa ang karakter ng huli sa oras na iyon, at ay lalaan niya ang kanyang sarili at sa kanyang mga anak. Ayaw ni Kyoko Yamamoto na maging ganito si Surui. Ayaw ni Kyoko Yamamoto na umikot si Surui sa kanya. Katulad nito, hindi pa siya handang gawing focus ng buhay ni Surui ang kanyang sarili. Kahit na sabihing hindi pa siya handang pumasok sa mundo ni Surui. Ang tanging sigurado lang niya ay ang batang ito, gusto niyang manatili. Ito ay siya at ang kanyang anak. Sila ay nagugat at sumibol. Anuman ang kanilang kinabukasan, lahat sila ay iniisip at pag-asa.
Sa mundong ito, ang isa ay dapat palaging may espiritual na kabuhayan. Sa kabutihang palad, medyo gamaan ang loob ni Yamamoto Kyoko na hindi tinuloy ni Luolulo ang pagsisiyasat sa ugat, binanggit lang niya ito. Anong oras ang inyong flight? Tumingin si Tsurui sa kanyang relo at nagtanong. Makalipas ang 3 oras, mabagal na sagot ni Su Waxian. Medyo masama ang loob ni Tsurui. Mayaman na kayong dalawa, bakit kailangan pang sumakay ng ordinaryong flight? Bakit hindi ka nalang bumili ng private jet? Kung hindi, hindi kita nakilala dito. Sa oras na ito, tumunog na ang huling broadcast at huli na para sa Tsurui na sumakay sa eroplano. Hindi rin niya pinansin sina Tsuwuji at Luolulo, niyakap si Kyoko at sinabi sa kanyang tainga. Anyway, please wag kang mawala sa mundo ko, okay? Tumango si Yamamoto Kyoko. Sabay seryosong sabi, okay. Iminuwestre ni Tsurui si Tashiro Yuki, pagkatapos ay binuhat ang kanyang bagahe at naghanda sa pagtakbo. Gayunpaman, pagkatapos niyang magsimulang maglakad, ang lalaking ito ay tila may naalala, huminto muli, at sumigaw kina Tsuwuji at Luolulo, magkapatid, nagmamadali akong magligtas ng mga tao, kaya hindi ko sundan kita. Mag-uusap pa tayo, see you later. Pagkatapos magsalita, tumakbo siya sa boarding gate na parang hangin. Tumingon at pinagmamasdan ang likod ni Tsurui na tumatakbo ng ligaw, biglang nakaramdam ng kawalan si Yamamoto Kyoko. Dati, gusto niyang magtago mula sa kanya, ngunit nang talagang umalis si Tsurui, naramdaman niya na ang pagpupulong sa pagkakataong ito ay masyadong maikli at masyadong nagmamadali. Buhay, bakit ganun? Buhay, ano nga ba ang larawan? Ang mga mata ni Yamamoto Kyoko ay nagpakita ng malungkot na tingin. Miss Yamamoto, hello, biglang nagsalita si Tsuwuji. Nang marinig ito, biglang lumingon si Kyoko Yamamoto, habang si Yuki Tashiro ay medyo nagulat. Dahil, bago iyon, hindi binanggit ni Tsurike ang pangalan ni Yamamoto Kyoko. Paano nalaman ng lalaking ito? Nagpakita na ng matinding pagbabantay ang mga mata ni Tashiro Yuki. Huwag kang kabahan, kilala kita. Umiti si Tsuwuji at sumenyas makiupo. Pagkasabi noon ay nauna na siyang umupo. Mukhang bayani talaga ito. Tahimik na umupo si Yamamoto Kyoko. Umupo si Luolulo sa tabi ni Tsuwuji at nakangiting sinabi, magkakasundo kayo ni Tsurui. Nakangiti lang si Yamamoto Kyoko, ngunit hindi niya alam kung paano sasagot. Palagi siyang malakas, at nang maupo siya sa tapat ng 2 taong ito, nakaramdam siya ng matinding pressure. Marahil dahil sa kanyang katayuan, halatang kulang ang kanyang aura. Sa sandaling ito, hindi maiwasan ni Kyoko Yamamoto na medyo magambala. Hindi kaya ito ang maalamat na pagpupulong sa mga magulang? Kung tutuusin, sa China, laging may kasabihan na, ang panganay na kapatid ay parang ama. Imposibleng hindi ka kabahan, lalo na kapag iniisip mo ang maliit na buhay sa iyong tiyan. At saka, sinabi ni Tsuwuji na kilalang kilala niya siya, alam ba niya na tila siya ang pinakamatandang babae ng Yamamoto Gumi? Alam mo bang siya ay anak ni Yamamoto Taiichiro? Kung ganoon, biglang nakaramdam ng kaunting pagkalito si Yamamoto Kyoko. Kung talagang nagpasya siyang makasama si Tsurui, hindi maiiwasang haharapin niya ang maraming balakid. Baka malapit na ang eksenang inaalala niya. Pinisil ni Luolulo ang kamay ni Tsuwuji, pagkatapos ay ngumiti at tinanong si Kyoko Yamamoto, ilang buwan na ba? Chapter 3052. Lalo na ngayon ikaw. Kung ilang buwan. Masyadong halata ang problema. Nang marinig ang tanong ni Luolulo, muling tumaas ang puso ni Yamamoto Kyoko sa kanyang lalamunan. At agad na kinabahan si Yuki Tashiro. Sekreto ito na hindi masabi ng panganay na si Miss. Maliban kay Tsurui, walang ibang makakaalam nito.
Minsan ay nakipag-usap siya ng pribado sa panganay na binibini. Ngunit sa bandang huli ay umbok ang kanyang tiyan, at hindi niya ito maitago, kaya't nakahanap siya ng isang lugar na walang nakakakilala sa kanila at palihim na ipinanganak ang bata. Kung ang bagay na ito ay alam ng mga taong may puso at sadyang ikinakalat ito, ang mga kahihinatnan ay hindi maisip. Kahit na sa huli, ang bata ay maaaring hindi maliligtas. Huwag mong tingnan si Yukita's hero na mukhang malambot at mahina sa ibabaw. Pero sa totoo lang ay napakalakas niya, kung hindi ay hindi niya nasundan si Yamamoto Kyoko sa timog at hilaga, palihim niyang sinulyapan sina Miao Suwuji at Luo Lulo, sigurado na ito pagkatapos nilang dalawa ay hindi masyadong magaling sa kung fu, sila ay nagdesisyon. Kung ang pag-uusap na ito ay napakahindi kasiya siya, kung gayon tiyak na mapupunta ako sa kanilang dalawa. Pagkatapos ng lahat, ang isang taong maaaring ituring bilang isang pinagkakatiwalaan ni Yamamoto Kyoko ay tiyak na hindi magiging 100% masuner ang kuneho. Ngunit kung bakit napakawalang magawa ni Yukita's hero ay ito ay isang paliparan, at ang mga tao ay pumupunta at umalis, kaya hindi madaling gawin ito. Tila napansin ang mga mata ni Yukita's hero, lumingon si Suwuji at ngumiti sa kanya. Bata, huwag kang matuwa, maupo ka muna. Tahim na nagulat ang huli, paano napakalakas ng Chapter 6 senses ni Suwuji. Paano niya nalaman na nakatingin ito sa kanya? At saka, parang may aura na eksklusibo para sa malakas sa pagitan ng mga kilos ng lalaking ito, na para bang ngumiti lang ito, at bahagyang niresolba ang nakamamatay na aura na nakatago sa mga mata nito. Kahit sa pagtingin kay Suwuji, itong si Tashiro Yuki ay may pakiramdam na ang tingin ng kabilang partido ay tumatama sa kaibuturan ng kanyang puso. Kaya't malungkot na napaupo ang dalaga. Bakas din sa mga mata ni Kyoko Yamamoto ang pagbabantay. Noong nakaraan, wala siyang pakialam sa lahat, maging sa kanyang sariling buhay, ngunit ngayon, dahil may maliit na buhay sa kanyang tiyan, ang saloobin ni Kyoko Yamamoto sa buhay ay ganap na nagbago. Walang makakahawak sa kanyang anak. Nang makita ang mapagbantay na tingin ni Yamamoto Kyoko, umiti si Luo Lulo at sinabing, lahat tayo ay babae. Babae ang pinaka nakakaintindi sa babae. Hindi tulad ng ilang lalaki na hindi nakikilala ang account kapag itinaas nila ang kanilang pantalon, ngunit kailangan nating umasa sa ating mga babae para gawin mga bagay tulad ng pagkakaroon ng mga anak. Ang pangungusap na ito ay may ibig sabihin, tila nagpapakita ng kawalang kasiyahan, si Suwaxian ay umubo ng 2 beses. Miss Yamamoto, hayaan mo akong tumawag sa iyo niyan sa ngayon. Nakita ni Suwuji na hindi sinagot ni Yamamoto Kyoko ang sarili niyang mga salita, kaya sinabi niya, ako ang nakatatandang kapatid ni Surui, kaya kilalang kilala ko ang karakter ng aking nakababatang kapatid. Base sa itsura mo, wala ka pa bang balak na makasama siya? Natahimik si Kyoko Yamamoto ng 1 minuto, pagkatapos ay tumango. Sa sandaling katahimikan ngayon, ilang beses na tinanong ni Kyoko Yamamoto ang kanyang sarili sa kanyang isip, at sa wakas ay natukoy ang sagot. Oo, hindi siya handa. Okay, so ano ang susunod mong gagawin? Tanong ulit ni Suwuji. Hindi niya agad ipinahayag ang kanyang posisyon. Umiling si Kyoko Yamamoto sa tanong nito. Tumigil sandali si Suwuji, pagkatapos ay nagsabi, paano ang bata sa sinapupunan? Hindi nilayo ni Yamamoto Kyoko na iwasan ang tanong na ito, ngunit diretsyong ibinigay ang kanyang sagot. Ako ay mangganganak. Sa sandaling ito, naisip niya ito, gaano man kalakas si Suwaxi, walang sino man ang maaaring mag-alis sa kanya ng karapatang maging isang ina. Matapos ang napakaraming taon, oras na para baguhin ang kanyang paraan ng pamumuhay. Napatingin si Luo Lulu kay Suwuji.
Suwuji, wala akong pakialam, mabubuntis si Surui kahit anong mangyari, ang tiyan ng babae ay binhi ng dati mong pamilyang Su, ang bagay na ito dapat kang managot hanggang sa huli. Sa pagsasalita tungkol dito, hindi ko alam kung may naisip siya sa nakaraan, at namula ang mga mata ni Luolulo. Bago pa makasagot si Kyoko Yamamoto, direktang idiniin ni Luolulo si Su Waxi. Biglang nakaramdam ng matinding sakit ng ulo si Suwuji. Huwag kang mag-alala, hindi ko pa naitatanong ang sagot. Direktang inilipat ni Luolulo ang stool sa gilid ni Kyoko Yamamoto. Hinawakan ang kamay nito at sinabing, kahit ano paman, hindi natin hahayaang ibuli ng mga mabahong lalaking ito ang ating mga babae. Hindi alam ni Yamamoto Kyoko kung ano ang sasabihin, ngunit medyo naantig siya, kaya sinabi niya. Salamat, hipag. Ang pangungusap na ito ay natutunan mula kay Surui. Tila ito ay isang napakakaraniwang pangalan, ngunit napangiti si Luolu at hinawakan ang kamay ni Kyoko Yamamoto at nag-aatubili na bitawan. Huwag kang mag-alala, bibigyan ka ng aking hipag ng hustisya. Si Yamamoto Kyoko ay hindi gustong magkaroon ng ganoong intimate na pakikipag-ugnayan sa iba, lalo na kung ito ay nangyayari sa mga kaparehong kasarian at hindi siya sanay. However, she can't pull out her hand, mahihila lang siya ng ganito. At ang punto ay, si Yamamoto Kyoko ay tila hindi nangangailangan ng ibang tao upang tulungan siyang magbigay ng hustisya. Ang kasalukuyang sitwasyon ay gusto siyang panatilihin ni Surui, hindi siya pumayag. Gusto mo bang bumalik sa China kasama ko? Malamig na tanong ni Su Waxian. Parehong tanong ng magkapatid na lalaki sa iisang tao. Kung ikukumpara, mas prangka si Su Waxian. Medyo nagulat si Yamamoto Kyoko nang marinig niya ito. Ang ganoong imbitasyon ay nangangahulugan na ang pamilya ni Surui ay handang tanggapin siya. Hindi inisip ni Yamamoto Kyoko na kailangan niya ng pagtanggap ng sinuman, ngunit ang pamilyang Su ay nakapagpakita ng gayong saloobin na nagpaligaya sa kanya mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Hindi ko alam kung bakit. Ngunit si Miss Yamamoto, na hindi nagmamalasakit sa mga mata ng ibang tao sa nakaraan, ay nagkaroon ng ganitong uri ng relasyon kay Surui, at lubhang kailangan niya ng isang pakiramdam ng pagkilala. Marahil ay hindi niya napagtanto ang kanyang pagmamadali, ngunit ang kagalakan sa oras na ito ay walang alinlangan na nakumpirma ito. Matapos marinig ito, si Yuki Tashiro sa gilid ay nag-relax din ng kaunting pagbabantay. Kahit papaano ay maganda ang hitsura ng panganay na kapatid na lalaki at hipag na ito, at hindi ibig sabihin na tanggihan ang kanyang panganay na babae. Ikaw, nag-alinlangan si Kyoko Yamamoto, at pagkatapos ay nagtanong ng isang napakahalagang tanong. Sinabi niya, ang dahilan kung bakit mo ako pinayagang pumunta sa Huaxia ay dahil sa akin, o dahil sa akin. Bahagyan niyang ibinaba ang ulo at tumingin sa tiyan niya. Halatang halata na ito. Dahil ba sa akin, o dahil sa batang ito? Hindi ba ako karapat-dapat na tanggapin ang iyong imbitasyon nang wala ang batang ito? Umiling si Suwuji. Hindi ito ang iniisip mo, iba ka. Ikaw ay iba. Iba sa kanino. Yamamoto Kyoko ay hindi pumunta sa ilalim nito. Sa kanyang opinyon, ang sagot sa tanong na ito ay hindi mahalaga. Salamat sa iyong imbitasyon, ngunit bahagyang ibinaba ni Yamamoto Kyoko ang kanyang mga mata at sinabing, hindi ako handa. Medyo nababalisa si Luolulo. Oh, anong problema? Naghanda ako, 20 taon na akong naghahanda at wala itong silbi. Nakangiti pa rin si Yamamoto Kyoko at umiling. Ang tono ay tila malambot, ngunit ito ay talagang matatag. Sa oras na ito, dumukot si Suwuji sa bulsa ng kanyang jacket at kumuha ng business card na gawa sa purong ginto. Natanggap din ang naturang business card noong unang pumasok si Surui sa kabisera.
Hindi akalain ng isang binata noong panahong iyon na ang business card na ito mula sa Junting Lake ay magkakaroon ng ganoon kalapit na koneksyon sa kanyang buhay sa hinaharap. Bueno, hanggat nagbayad ka at nagtrabaho ng husto, gagawa ng pinakamahusay na pagsasaayos ang tadhana. Parang ilang taon na akong hindi nagtratrabaho. Sa pagbabalik tanaw sa oras na ito, ako ay puno ng emosyon. Isang nakatulala na binata ang pumasok sa kabisera ng China ng ganoon, at pagkatapos ay pinukaw ang sitwasyon sa kalahati ng mundo. Ito ang aking business card kasama ang aking impormasyon sa pakikipag-ugnayan dito. Inilagay ni Su Wuji ang business card sa mesa at itinulak ito sa harap ni Yamamoto Kyoko. Kung kailangan mo ng tulong ko, siguraduhing makipag-ugnayan sa akin. Tiningnan ni Yamamoto Kyoko ang business card, kinuha ang kanyang mga kamay, at inilagay ito sa mga bulsa ng kanyang windbreaker. Salamat. Hindi niya sinasadyang tawagan ito kahit sa ngayon. Siguraduhing lalaban, sinabi ni Su Wuji. Alam kong maaari kang maharap sa ilang mapanganib na sitwasyon sa hinaharap. Mapagpakumbaba kung sinasabi na kahit na hindi ako umalis sa Huaxia sa loob ng maraming taon, mayroon pa rin sa Dongyang. Medyo energy. Napansin ni Yukitas Hiro na nasa tabi niya na ang salitang ginamit ng panganay na kapatid na si Suwo ay mahinhinang pagsasalita. May energy daw siya kay Toyo, humble statement pa rin ba ito? Kaya ano ang hitsura ng lalaking ito kung talagang napakalakas nito? Gagawin ko, sumang-ayon si Yamamoto Kyoko. Alam ko, ikaw ay isang karakter na hindi humihingi ng tulong. Umiti si Su Wuji. Bahagyang umiti si Yamamoto Kyoko, sang-ayon. Paanong hindi alam ni Su Wuji ang tungkol sa pinakamatandang babae ng grupong Yamamoto? Sa makatuwid, matapos makita sina Sorui at Yamamoto Kyoko na magkasama, talagang nabigla si Su Wuji. Ang dalawang ito ay malinaw na magkasalungat, kaya paano sila magkakasama? Gayunpaman, pagkatapos ng pagkabigla, gumaan ang loob ni Su Wuxian. Sa mahabang panahon na nabubuhay, ano ang hindi niya nakita? Bukod dito, sa nakalipas na ilang taon, si Su Wuxian ay may malalim na pag-unawa sa index ng peach blossom na itinayo ni Sorui sa kanyang katawan, na palaging mataas. Hindi makatakas si Su Qian, ngunit hindi rin makatakas si Kyoko Yamamoto. At tila, ang panganay na si Miss Yamamoto, na nasa kabaligtaran, ay nauuna na sa kompetisyon sa ilang mga batang babae. Sa pag-iisip nito, kahit si Su Wuxi ay walang pagpipilian kundi ang bamantong hininga, ang buhay ay talagang napakaganda. Minsan, ang taong kinasusuklaman mong nagngangalit ang iyong ngipin ay maaaring maging unan mo balang araw sa hinaharap. Tulad ng mga bagay na nagpalungkot sa iyo, balang araw sasabihin mo ito ng nakangiti. Kaagad pagkatapos, muling nagtanong si Su Wuji. Hindi ka pinatawad ng kapatid ko, hindi ba? Hindi niya ako pinatawad. Bahagyang ibinuka ni Yamamoto Kyoko ang kanyang mga labi at umiling. Ikinalulungkot ko siya. Sa emosyonal na labanang ito, ang pag-ibig at puot ay matagal nang nasangkot, at walang sino man ang may utang kung kanino, ngunit pakiramdam ni Kyoko Yamamoto ay may utang pa siya sa Sorui. Bakit, sa tingin mo? Tanong ni Suwo. Si Sorui ay ang uri ng babae na kayang pakasalan ang kanyang asawa at turuan ang kanyang mga anak. Sa kasamaang palad, hindi ako, mahinang sabi ni Kyoko Yamamoto. May bahid ng kalungkutan sa tono niya. Umiti si Su Wuji. Sa tingin mo ba ito ay mula sa pananaw ni Sorui? Kung tutuusin, bagay na bagay siya sa iyo, lalo na sa iyo ngayon. Kabanata 3053. Palitan ang tiket sa Huaxia. Bagay ka sa kanya, lalo na ngayon. Ang mga salita ni Su Wuji ay lubhang nakamamatay. Alam ni Yamamoto Kyoko na ang kanyang nakaraan ay malinaw na nakita ng kuya na ito.
Noon, marami akong nagawa na hindi kayang tiisin ng iba, pero sa tingin ko, hindi mali iyon, sabi ni Yamamoto Kyoko. Ang lahat ng ito ay nakaraan na. Walang nagsabing mali ka. Bahagyang tinapik ni Suwuji ang kanyang mga daliri sa mesa. Parang maraming tao sa grupo ni Yamamoto ang napupuot sa aking kapatid hanggang sa buto. Oo, tumango si Yamamoto Kyoko. Malinaw, sa grupong Yamamoto, ang karamihan ng mga tao ay may hawak na ideyang ito. Ang dating gang sa Asian chapter, dahil sa malakas na pag-atake ni Tsurui, ay ganap na nagsimula sa daan ng paghina, at imposibleng maibalik ang dating kaluwalhatian nito. Sa totoo lang, magandang hayaan ang natitirang bahagi ng iyong buhay na maging mas kalmado at makita ang mga lawa at bundok araw-araw, hindi ba? Tumingin si Suwuji kay Kyoko Yamamoto. Ganyan na siya ngayon. Araw-araw akong nakatira sa tabi ng lawa, pinapanood ang pagsikat at paglubog ng araw, pinagmamasdan ang refleksyon sa lawa, at pinagmamasdan ang buong mundo. Hindi ko pa kaya, si Kyoko Yamamoto ay nagsasabi ng totoo. Kung hindi mo susubukan, paano mo malalaman na hindi mo kaya? Sabi ni Suwuji, sumenya sa waiter. Pakiusap bigyan mo ako ng isang basong tubig. Pagkatapos, isang baso ng tubig na puno ng ice cubes ang inilabas. Dahil sa mababang temperatura, ang mga maliliit na patak ng tubig ay nakondensed sa ibabaw ng salamin. Nang makita ito, bahagyang sumimangot si Suwuji at ibinaba muli ang tasa. Umiti si Luolulo at sinabing, matanda ka na ba? Hindi ka makakain ng maanghang na pagkain, at hindi ka makakainom ng tubig na yelo. Sa tingin mo ba kung gagawin mo ito, gagaling ang iyong prostate gland? Matapos marinig ang matatalas na salitang ito, ilang itim na linya ang lumitaw sa noo ni Suwo. Huwag kang magsalita ng walang kaparakan. Sabi ni Suwuji, itinulak ang baso ng purong tubig na puno ng ice cube sa telepono kay Luolulo, wala kang prostate gland, inumin natin ito para sa iyo. Tinatayang sina Tsurui at Luolulo lang ang makakagawa nito. Si Tsurui at Luolulo lang ang maaaring pilitin si Suwaksi, na karaniwang mataas ang ranggo, na sabihin ang ganoong bagay. Nakita ng munting katulong na si Yukita's hero sa eksenang ito, hindi ko masabi kung bakit, ngunit naaliw ako nang hindi maipaliwanag. Si Suwuji ay umubo ng 2 beses. Nawala ang kahihiyan sa kanyang mukha, at pagkatapos ay bumaling kay Kyoko Yamamoto at sinabing, sa totoo lang, ang pag-alis sa lugar na iyon ng mga ilog at lawa ay isang magandang bagay din. Walang masama. Mula sa simula hanggang ngayon, si Suwaksi ay nagsasalita mula sa pananaw ni Tsurui. Bagamat sa tuwing mag-aaway silang dalawa sa bahay, karaniwan ang magalit si Suwuji sa kanyang nakababatang kapatid at hindi makakain. Gayunpaman, kapag nasa labas na siya, hindi pa rin madismantle ni Suwuji ang stage ni Tsurui. Pagkatapos ng isang paghinto, nang makitang hindi sumagot si Kyoko Yamamoto, muling sinabi ni Suwuji. Higit pa rito, ang ilog at lawa mismo ay hindi sayo. Mahinang sinabi ni Kyoko Yamamoto. Naiintindihan ko. Sa totoo lang, may mga bagay na nakatadhana na mabilang sa kasaysayan, hindi mo na kailangang pakialaman pa. Sabi ni Suwaksian. Kahit na ibalik ko ang Yamamoto Gumi, hindi na ako magiging kaaway ng Huaxia muli. Napakalambot ng boses ni Yamamoto Kyoko. Ito ay 2 magkaibang bagay. Bahagyang yumuko si Suwuji, at saka, buntis ka ngayon, kahit na hindi mo plano ang iyong sarili, dapat kang gumawa ng ilang mga plano para sa bata. Natahimik si Kyoko Yamamoto. Oo. Ngayon, ang bata ang naging pinakamalaking kahinaan niya. Katulad nito, ito ang pinakamalambot na lugar sa kanyang puso. Hindi ko ipapalaglag ang bata. Pagkaraan ng mahabang panahon, itinaas ni Kyoko Yamamoto ang kanyang ulo at tumingin kay Suwuji. Hindi pa ako babae noon, ngunit ngayon, gusto kong maging isang ina.
Biglang naawa si Luolulo sa babaeng oriental na ito. Parang mas nakakaawa pa siya sa sarili niya. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nito sa iyo. Ngunit naiinggit mo ako. Hinawakan niya ang kamay ni Yamamoto Kyoko. Ang pagiging isang ina, pagkakaroon ng isang anak, pagmamasid sa kanya ang paglaki ay ang pinakagusto kong gawin sa aking buhay. Pagkatapos magsalita, muling namula ang mga mata ni Luolulo. At mahinang bamantong hininga si Su Waxian. Kyoko. Sa pagkakataong ito, sumigaw si Su Wuji ng Kyoko sa halip na Miss Yamamoto na nagpatigil saglit kay Yamamoto Kyoko na para bang hindi siya sanay. May isa pa akong sasabihin sa iyo. Sinabi ni Su Waxian pagkatapos kong sabihin ito, kahit anong desisyon ang gawin mo, hindi kita pakikialaman o hahadlangan sa anumang paraan. Magsalita ka, sabi ni Yamamoto Kyoko. Tumingin si Su Wuji kay Tashiro Yuki na nakikinig na nakapikit ang mga tainga at si Luolulo na nakaupo sa tapat niya na walang magandang mukha at sinabing, kayong dalawa, iwasan mo muna ito. Agad na tumayo si Tashiro Yuki at naghanda na maglakad palayo. Ngunit pagkatapos lamang niyang gumawa ng dalawang hakbang ay napagtanto niya na ang utos ay tila mula kay Su Waxi, hindi mula sa kanyang panganay na babae. Bakit ako makikinig sa iyo? Nakikinig lang ako sa ating panganay na babae. Medyo nalilito ang dalaga at pinandilatan si Su Wuji. Sinabi ni Yamamoto Kyoko, Yuki, huwag kang bastos. Oh. Tumango si Tashiro Yuki at pagkatapos ay nagreklamo. Pero miss, hiniling niya sa akin na iwasan ito. Dapat iwasan mo muna. Sabi ni Kyoko Yamamoto. O sige miss, ligtas ka na. Nawala ang galit ng babaeng ito. Pagkatapos niyang magsalita, pinandilatan niyang muli si Su Wuji. Alam ni Luolulo na ang kanyang lalaki ay gagawa ng isang malaking hakbang, kaya hindi niya maiwasang kamandat kay Su Wuji. Parang papuri. Sa totoo lang, alam ni Luolulo kung gaano kalakas ang kanyang lalaki. Gumamit siya ng malumanay na panghihikayat noon, at hindi ito gumana. Gayunpaman, sino si Su Waxi? Ngunit kapag ang isang malaking hakbang ay inilabas, maging ang buong kabisera ng lungsod ay mababaligtad. Hindi mahuli ng mga immortal ang galaw ni Su Wuji, lalo pa si Kyoko Yamamoto. Sa makatuwid, alam ni Luolulo na itong minsan, si Yamamoto Kyoko ay karaniwang magbabago ng tiket. Sa pag-iisip tungkol dito, si Su Waxi ay talagang matagal nang hindi kumikilos. Gagantimpalaan kita pagbalik ko sa gabi. Marahan na tinapik ni Luolulo si Su Wuji sa balikat at sinabing may nakapapalayaw na mukha. Dalawang beses na umubo ng malakas si Su Wuji, ngunit hindi na nagsalita pa, bumungad lang ulit sa kanyang noo ilang itim na linya. Kamakailan, ang relasyon sa pagitan ng matandang mag-asawa ay tila umunlad ng paunti-unti pagkatapos ng ilang taon. Let's go, girl. Sumenyas si Luolulo kay Yuki Tashiro. Ibinaba ng huli ang ulo at sumunod. Nang makarating sila sa kanto, sinabi ni Luolulo kay Yuki Tashiro. Palitan mo ang tiket para sa iyong panganay na babae, siguradong pupunta ka sa China sa susunod. Sa pagtingin sa matangkad na ito, isang babaeng may kakaibang ugali, sinabi ni Tashiro Yuki na hindi kumbinsido. Hindi naman yon. Hindi mo kilala si Su Wufan. Sinabi ni Luolulo na may bahagyang ngiti. Kapag gusto niyang hikayatin ang isang tao walang makakatakas sa kanyang palad. Naisip ni Tashiro Yuki na sumagot. Ate, ito ba ang tinutukoy mo tungkol sa iyong sarili? Ito at ako wala itong kinalaman dito. Umuso si Luolulo at may bakas ng pagmamataas sa kanyang tono, ako ay isang babaeng hindi kayang talunin ni Suwo sa buong buhay niya. Matigas din ang ulo ni Yuki Tashiro. Dumating ang isang pangungusap. Ang aking binibini ay isa ring babaeng hindi gustong manakop ni Surui sa kanyang buhay.
Binigyan lang ni Luolulo si Tashiro-yuki ng isang blankong tingin. Manalo o hindi, wala ka bang punto sa puso mo? Narinig ito ni Tashiro-yuki, nag-isip sandali, at kumaibot ang gilid ng kanyang bibig, at halos mapaiyak siya sa hinaing. Ilang segundo pa ay tumunog ang phone niya. Ang tawag ng aking panganay na babae. Mabilis na sagot ni Yuki Tashiro. Bahagyang umangat ang mga labi ni Luolulo, nagpakita ng bahagyang ngiti. Okay, miss, I get it, papalitan ko agad. Sabi ni Yuki Tashiro. Napakurap si Luolulo. Oo naman, kapag ang iyong lalaki ay nagpakawala ng isang malaking hakbang, kakaunti ang mga tao ang talagang makakahuli nito. 2 minuto na lang umalis ako hanggang ngayon. Si Kyoko Yamamoto ay nakumbinsi na. Ibinaba ni Tashiro-yuki ang telepono nang may pagkadismaya sa mukha. Paano ka makukumbinsi ng kuya ni Tsurui ng ganoon kadali? Ano ang ikinagagalit mo? Tumingin si Luolulo kay Tashiro-yuki. Ang iyong binibini ay nagpunta sa huwaksiyan ng ganito, marahil ay makikita niya muli si Tsurui sa lalong madaling panahon, hindi ba dapat kang maging masaya? Oo, dapat masaya ako. Si Tashiro-yuki, ang maliit na nalilito na ito, ay agad nang umiti, at tumalon upang palitan ang tiket. Economy class. Nang makitang hindi nakapasok sina Yamamoto Kyoko at Tashiro-yuki sa first class passage, sinabi ni Luolulo kay Souji, wala bang first class ticket? Hindi niya akalain nakakapusan si Yamamoto Kyoko sa pera. Siguro nga, sinabi ni Souji. Pagkasakay natin sa eroplano, bigyan sila ng mga upuan natin. Natatakot ako na hindi ako makakahanap ng ilang tao sa China na makapagpapasuko kay Souji sa kanyang upuan. Kahit na narito ang mga tinatawag na boss level na mga tao, maaaring baliwalain lang sila ni Souji. Hindi banggitin ang paggamit ng iyong sariling first class na cabin para sa ekonomiya ng ibang tao. Makikita na para sa nakababatang kapatid na si Tsurui at sa nakatatandang kapatid na si Souji, masasabing siya ay mabait at matuwid. Pagkatapos maghintay sa eroplano, ipinaliwanag ni Luolulo ang sitwasyon sa flight attendant, at pagkatapos ay ipinakita ang kanyang boarding pass sa Kyoko Yamamoto. Dapat pumunta kayong dalawa sa first class cabin. Sabi ni Luolulo. Medyo nagulat si Kyoko Yamamoto. Sa katunayan, sa kanyang opinyon, hindi na kailangang gawin ito ng pamilyang Su. Si Souji ay isang malaking boss sa China at ang kuya ni Tsurui. Na humihiling sa kanya na isuko ang kanyang upuan para sa kanyang sarili, dahil sa kanyang damdamin at katwiran, nadama ni Yamamoto Kyoko na medyo hindi makatwiran. Bilang karagdagan, naramdaman ni Yamamoto Kyoko na sa loob lamang ng 2 o 3 oras, hindi na siya makararamdam sa upuan ng klase ng ekonomiya. Anong hinaing? Gayunpaman, palaging hindi nagkakasundo sina Suwaksi at Luolulo. Ang iyong katawan ang pinakamahalagang bagay ngayon, naiintindihan mo. Sinabi ni Luolulo, ang iyong katawan ay kung ano ang mayroon ka sa hinaharap. Salamat kuya at hipag. Tumango si Kyoko Yamamoto, sumandal, bahagyang yumuko, at pumunta sa first class cabin. At yumuko rin si Yuki Tashiro ng labis na 70 degree at sumigaw. Salamat kapatid. Pagkatapos niyang magsalita ay nagmamadali siyang humabol kay Miss. Umiling si Souji at ngumiti, pagkatapos ay umupo sa upuan. Sa first class na upuan, sinabi ni Tashiro-yuki sa tahimik na si Kyoko Yamamoto. Miss, sa tingin mo ba ay talagang magaling si Tsurui at ang kanyang pamilya? Kabanata 3054. Mga pag-aalala ni Suu. Si Tashiro-yuki ay naantig kina Souji at Luolulo. Bagamat ito ay isang napaka-hindi kapansin-pansing pagbabago ng posisyon, ito ay lubos na nagpakilos sa babaeng ito.
Hindi bababasa, malinaw na ipinadama sa kanila ng pamilyang Su ang kanilang kabaitan. Anyway, I don't think they are the same as everyone we have met before, sabi ni Tashiro. Tumango si Yamamoto Kyoko, saka tumingin sa labas ng bintana, tila abala. Miss, medyo na-curious ako. Nagtanong muli si Tashiro Yuki, ano ang dahilan kung bakit handa kang pumunta sa Huaxia? Sumulyap sa kanya si Yamamoto Kyoko. Huwag ka nang magtanong. Pagdating sa munting sekretarya na ito na minsan ay hindi malaki o maliit. Talagang mapagparaya si Yamamoto Kyoko, kung noon pa man, hinding-hindi niya hahayaang maging ganito ang ugali ng kanyang mga nasasakupan. At ngayon, ituturing ni Kyoko Yamamoto si Tashiro Yuki bilang kanyang nakababatang kapatid. Bakit pumayag si Kyoko Yamamoto na bumalik sa Huaxia kasama ka? Tanong ni Luo-lulo. Ito ay isang tanong na labis niyang na-curious, at isang oras na niya itong pinipigilan. Sinulyapan siya ni Su Wuji at bahagyang ngumiti. Hulaan mo. Ang dalawang salitang ito ay halos hindi nagpagalit kay Luo-lulo. Su Wuji, kung gagawin mo ito muli, ibabalik ko ang mga lumang account. Sabi ni Luo-lulo. Okay. Pwede ko bang sabihin sa'yo? Siyempre natakot si Su Wuji na ibalik ni Luo-lulo ang mga lumang account. At sinabing, ito ay talagang napakasimple, kung gusto mong pumunta si Kyoko Yamamoto sa Huaxia, pagkatapos ay bigyan siya ng dapat pumunta. Dahilan. Galit na inilibot ni Luo-lulo ang kanyang mga mata. Hindi ba ito kalokohan? Tumango si Su Wuji. Minsan, mas nakakumbinsi ang kataranteduhan tungkol sa kanyang ama. Tumaas ang kilay ni Luo-lulo. Tungkol sa kanyang ama. Well, hindi na nagpaliwanag pa si Su Wuxian. Hindi na nagtanong pa si Luo-lulo tungkol sa bagay na iyon, ngunit parang may naalala siya. Nagtanong siya, by the way, kapag sinabi mong isa siyang Oriental, papayag ba ang iyong ama? Sumimangot si Su Wuji, pagkatapos ay bumaantong hininga. Hindi ko masabi. Hindi talaga siya sigurado. Bagamat ang kanyang ama ay palaging napakabukas isip tungkol sa kasal ni Surui, talagang hindi niya masabi ang tungkol sa pagkakakilanlan ni Kyoko Yamamoto. Ilang taon nang nag-aaway ang matanda at ang mga taga-silangan. Imposibleng sabihin na walang ethnic complex. Umiling si Su Wuji, natatakot ako, ang matanda ay may higit na hinanakit sa kanyang puso kaysa sa iba. Nakinig si Luo-lulo na may pag-aalala sa kanyang mukha. Kung gayon, ano ang dapat kong gawin? Meron na ang mga bata kaya hindi na lang natin sila hiwalayan, di ba? Natahimik si Su Wuxian saglit at hindi nagsalita. Nagpatuloy si Luo-lulo. Hindi mo ba nakikita na ang isip ni Kyoko na ito noong una ay hindi matatag, at inaasahan niyang ilalagay mo siya? Ang pagbabalik nito sa Huaxia ay magbibigay daan sa kanya na maranasan ang higit na init at sigasig ng pamilya Su, ngunit kung ganyan ang ugali ng matanda, hindi kaya nanlamig ang dalaga. Ang mga babae ay laging nakikiramay sa mga babae. Sa China, ang saloobin ng mga magulang ay napakahalaga sa kapwa kabataang lalaki at babae, at kadalasan ay mahirap para sa mga kasal na hindi pinagpala ng mga magulang na maging totoo. Positibong kaligayahan. Bilang Mr. Su, hindi na niya kailangang ibuka ang kanyang bibig. Hanggat nakasimangot siya dito, kahit ang desperadong pagsisikap ni Surui ay halos hindi magtatagumpay. Iyan ang tuktok ng bundok. Hindi ko talaga masabi. Si Su Wuxian ay bihirang makatagpo ng mga bagay na hindi siya sigurado. Ngunit may dalawang tao sa mundong ito na pinaka-nag-aalinlangan sa kanya. Ang isa ay ang matandang lalaki sa bahay, at ang isa ay si Surui, na hindi nakarating sa langit. Isang malaking gang sa Toyo's chapter, Yamamoto Group, alam mo ba? Itinuro ni Su Wuji ang first class cabin.
Si Yamamoto Kyoko, ang bunsong anak na babae ni Yamamoto Taiichiro, ang nagtatag ng Yamamoto Group, ay siya ring itinalagang kahalili. Ang pagkakakilanlang ito ay talagang sensitibo sa sukdulan. Nahulaan ko na. Si Luo ay hindi nagpakita ng labis na pagtataka, akala ko noong tinawag mo siyang Miss Yamamoto dati. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabing muli ni Luo. At saka, sa palagay ko ang dahilan kung bakit hindi binanggit ni Surui ang pangalan ng kabilang partido noong ipinakilala niya ito noon ay dahil natatakot ako na maging sensitibo ka, tama ba? Tumango si Suo. Gusto niyang kumulo ng dahan-dahan at natural na kino-consider din niya ang relasyong ito. Ito ay isang bagay na maaari niyang tanggapin, at kung ang iba ay maaaring tanggapin ito ay iba pa. Isang mapanuksong panunuya ang ipinakita ni Luo. Sabi ko nakakatawa talaga ang pamilya mong Su. Anong panahon ito, at kumakapit ka pa rin sa konsepto ng nakaraan? Bagamat puno ng puot ang kasaysayan, may kinalaman ba ito kay Kyoko Yamamoto? Kahit na ang kanyang ama ay isang karumal-dumal na makasalanan. Wala rin itong kinalaman kay Kyoko Yamamoto. Natahimik sandali si Suuji, at sinabing, hindi ito kasing simple ng iniisip mo. Hindi naman kasing simple ng iniisip ko, kaya ginagawa mong komplikado ang mga bagay-bagay. Noong nagsasalita si Luo, sinubukan niyang pigilan ang kanyang boses, kung hindi, natatakot akong marinig sa buong kabin ang kanyang hindi nasisiyahang boses. Bigla kong naramdaman na parang pilosopo ang mga salita mo. Sabi ni Suuji. Umisi si Luo. Sinusubukan mo bang tawagin akong malaki at walang utak? 2 beses umubo si Suwaxian, gaano katagal ang circuit ng utak ni Luo. Ang trick na ito ay ganap na hindi katanggap-tanggap. Speaking of business, tapos na ang nakaraan. Ang kasaysayan ay walang gaanong kinalaman kay Kyoko Yamamoto. Kung ang iyong pamilyang Su ay handang ipagpatuloy ang pagtingin sa bagay na ito sa hindi napapanahong mga mata, wala akong gagawin. Kinaway ni Luo ang kanyang kamay. Masasabi ko lang na sobrang bigo ako sa iyong pamilya. Umiling si Suuji. Siyempre susubukan kong tulungan si Surui. At pagkatapos ng isang paghinto, sinabi ni Suuji, sa mga nakalipas na taon, ang kalusugan ng matanda ay hindi masyadong maganda. Hayaang magsilang si Surui ng isang bata upang dalhin siya sa paligid, maaari din itong gawing mas maayos ang kanyang kalooban. Maaaring maayos ang katawan. Tumango si Luo. Magandang ideya ito. Tinapik ni Suuji ang kanyang kamay. Well, makatitiyak ka, ang matanda ay talagang ang pinakamatalinong tao sa bansang ito. Nabuhay siya sa ganoong edad, ano ang hindi niya nakita? Ang lahat ay makikita ng malinaw sa isang sulyap. Tumango din si Luo. Sana nag-alala ka ng sobra. Umaasa ako. Marahan na ba maantong hininga si Suuji, tila hindi siya sigurado sa isyong ito. Kung nalaman ni Surui na pumunta rin si Kyoko Yamamoto sa Hoaxia, at itong trip na ito pagkatapos niya sa flight, hindi ko pa rin alam kung gaano ako kasabik. Nakangiting sabi ni Luo. Baka nakikipag-chat ang brat na iyon sa flight attendant sa eroplano ngayon. Umiling si Suuji. Kapag binanggit niya ang kanyang nakababatang kapatid, palagi siyang may masasakit na salita. Pakibuhos mo ako ng isang basong tubig, salamat. Sabi ni Surui sa flight attendant. Gaya ng inaasahan ni Suwu, talagang nakikipag-chat si Surui sa flight attendant. Kaya lang pagkatapos niyang sabihin ito ay bigla siyang tumama sa lupa. Pagkatapos bumahing at himas-himas ang kanyang pulang ilong, sinabi ni Surui, bakit sa hindi maipaliwanag na pakiramdam ko ay may sumasaway sa akin? Ito ay talagang tumpak. Sa isang oras, ito ay landing. Ang isipan ni Surui ay palaging nananatili sa Dongyang, palaging nasa isipin ang nangyari noon.
Nakakamangha talaga ang reunion na ito. Dahil nangyari ito sa akin, hindi ko nasasayangin ang pagkakataong ito. Sabi ni Tsurugi sa sarili. Alam niya na ang Kyoko Yamamoto ay isang napakasensitibong pangalan, pamilya man o kaibigan, ngunit handang magsumikap si Tsurugi para dito. Siyempre, kung malalaman niya na matagumpay na dinala ni Tsurugi at Luolulu si Yamamoto Kyoko sa flight papuntang Huaxia, hindi niya malalaman kung ano ang mararamdaman niya. Habang may natitira pang oras, ipinikit ni Tsurugi ang kanyang mga mata at inisip kung ano ang susunod na mangyayari. Ang higit na nagparamdam sa kanya na walang magawa ay ang hindi maintindihan ni Castellan ang kinaroroonan ng Golden Family Law Enforcement Team. Hindi ko alam kung kailan ipinadala ang mga ito, kung gaano karaming tao ang ipinadala, at ang lakas at pagsasaayos ng mga tauhan. Hinarap ni Tsurugi ang kanyang kaaway na halos may itim na mata. Ayaw ko sa ganitong uri ng hindi handa na paglipat, sabi ni Tsurugi. Sa katunayan, bagamat hindi niya gustong gawin ito, ang nakakakita ng mga trick at split trick ay palaging kung ano ang pinakamahusay sa kanya, pagkatapos ng lahat gusto niyang maging pasibo. Ang mga tao mula sa Goron ay dumating sa Southern Foreign Studies University ng mas maaga sa schedule at kailangan nilang magsagawa ng ilang mga kontrol. Gayunpaman, sa pananaw ni Tsurugi, ang pangkat ng tagapagpatupad ng batas ng Golden Family ay napakalamang na iwasan ang mga kontrol na iyon. Maaari kang makalusot sa campus nang hindi mo nalalaman. Hindi ko alam kung makakapagpahinga ako kamakailan. Umiling si Tsurugi. Ang isang buong tiyan ay isang bagay. Hindi niya maiwasang isipin ang sinabi sa kanya ng matanda bago siya bumisita. Kapag matagumpay kang nakabalik mula sa iyong misyon, ako na ang bahala sa iyo. Yan ang sabi ng matanda noon. Tinapik ng matandang lalaki ang balikat ni Tsurugi sa oras na iyon. At ang tila simpleng pagkilos na ito ay nagpasa din ng mabigat na pasanin sa balikat ng nakaraang henerasyon sa mga balikat ni Tsurugi. Hindi kayang gampanan ni Tsurugi ang responsibilidad na ito. Nag-iisip pa rin siya, sa pagkakataong ito nang bumalik siya sa Huaxia, kailangan niyang umuwi upang tingnan at iulat ang pag-unlad sa matanda. Bagamat sapat na ang matanda na malaman ang balita sa pamamagitan ng maraming channel, hindi siya mas komportable kaysa makinig sa ulat ng sariling anak. Pagkatapos ng lahat, bagamat hindi mapagkakatiwalaan si Tsurugi, siya ang palaging pinagmamalaki niya. Pagkababa ng eroplano, sa sandaling iyon ni Tsurugi ang kanyang telepono, nakakita siya ng ilang missed calls. Galing lahat ito kay Wang Zelong. Bumalik si Tsurugi. Zelong, kumusta ka na? Brother Rui. Nasa kabisera pa rin ako, ngunit inayos ko ang mga lokal na kasamahan na gumawa ng mga pagsasaayos, gayunpaman, walang sapat na tao, makikita mo kung maaari kang magpadala ng ilang mga tao. Nagpadala ako ng mga tao, sinabi ni Tsurugi. Gayun din, bumaba na ako sa eroplano, at pagkatapos ng 3 oras pupunta na ako. Maaari akong pumunta sa Southern Foreign Studies University. Nang marinig niya na mabilis na dumating si Tsurugi, gumaan kaagad ang pakiramdam ni Wang Zelong. Mabuti naman, Kuya Rui, maaga rin sa schedule ang pag-aaral ni Anran, maaari kang pumunta sa noong nagkita tayo sa campus, sinabi na siya ay isang magandang babae. Huwag mo nang isipin, girlfriend ito ng body ko, sabi ni Tsurugi. Gayunpaman, pagkatapos niyang magsalita, paulit-ulit niyang sinasabi sa kanyang puso ang, anong biro, kailan pa niya naging body si Castellan? Kabanata 3055. Isang bagong buhay. Medyo relaxed ang mood ni Tsurugi. Hindi bababasa, mula sa kasalukuyang pananaw, ang mga tagapagpatupad ng batas na gwardya ng pamilyang Atlantes ay hindi pa dumarating sa China. Lumabas si Tsurugi ng airport, tumawag ng taxi, at nagtungo sa Southern Foreign Studies University.
Sinasabi na ito ay isang banal na lugar sa isip ng maraming mga batang lalaki. Ang ratio ng mga lalaki sa babae ay 1:7. May mga magagandang babae kahit saan. Mayroong ilang mga batang lalaki na nag-aaral sa mga paaralan ng engineering. Nang makita ko ang maraming kapatid na babae at kaeskwela na tumanggap sa akin, napaluha ako sa kasabikan. Madali ba para sa mga lalaki sa mga kolehiyo ng engineering? Madalas nilang sinisiraan ang sarili, na nagsasabi na nagmula sila sa isang kampo ng konsentrasyon ng aso, na talagang hindi walang dahilan. Kapag walang babae sa iyong buhay sa loob ng mahabang panahon, kung gayon ang posibilidad na magkaroon ng batayan ay lubos na napabuti. Kahit papaano, ganoon din ang naramdaman ni Surui nang pumasok siya sa campus ng Southern Foreign Languages University. Dito, tila tagsibol sa lahat ng oras. Lalo na noong kagagaling ko lang sa Africa, ang mga tinatawag na dilag na nakikita ko araw-araw ay madilim ang balat, na hindi talaga tugma sa aesthetics ni Surui. Pagdating niya rito, biglang naramdaman ni Surui na mas pala kaibigan ang inang bayan. Kapag comfortable ang mga mata, natural na comfortable ang mod. Gayunpaman, naisip muli ni Surui si Kyoko Yamamoto, kaya ang mga bata at magagandang estudyante at kapatid na babae sa kanyang harapan ay tila naiinip na naman. Inilabas ang kanyang mobile phone, kinuha ni Surui ang larawan ng Huaxia Sky at ipinadala ito kay Kyoko Yamamoto. Hindi niya inaasahan na hihintayin ang tugon ni Kyoko Yamamoto, hanggat ang kanyang numero ay pinananatiling naka-unblock sa lahat ng oras. Alam ni Surui na bumalik si Anran sa campus, ngunit hindi siya nagmamadaling makita si Anran. Nakapag-ayos na si Goon, ngunit medyo hindi pa rin mapalagay si Surui. Sa bagay, kaharap niya si Atlanti, koponan ng tagapagpatupad ng batas. Isa itong team na kahit si Kestilan ay hindi mawari. Isang pamilya daw ang Atlantes na ito. Sa katunayan, ang pagiging komplikado ng ilang mga establishmento at ang sistema ng pamamahagi ng kapangyarihan ay hindi naiiba sa mga feudal na bansa. Habang naglalakad si Surui sa campus, ilang itim na sedan ang pumasok din sa Southern Royal Women's College na may magandang tanawin mula sa isa pang gate. Siyempre, ito rin ang self-defeating ng mga babaeng estudyante ng Southern Foreign Studies University sa kanilang alma mater. Tulad ng mga lalaki sa Engineering University, gusto rin nilang magkaroon ng mas maraming heterosexual sa kanilang paaralan. Noong si Surui ay nag-hangout, nakaakit din siya ng maraming bulong mula sa maliliit na babae. Kung tutuusin, bagamat mukhang bata si Surui, iba talaga siya sa mga lalaki sa kolehiyo. Pagkatapos ng higit pang karanasan, ang mga taon ay natural na magsisimula ng isang bagay sa kanya. At ang mga bagay na ito ay tumagos sa mga buto at sa ugali. Bagaman hindi ito mailarawan sa mga salita. Ito ay tiyak na ang pakiramdam ng kawalan ng laman at ilusyon, na napakahalaga sa mga hindi nakaranas ng napakaraming mga kaganapan sa mundo at may mga magulang na tiyuhin. Para sa mga batang babae na maraming pantasya, mayroon silang isang nakamamatay na atraksyon. Tila maluwag na naglalakad si Surui sa campus, ngunit maraming babae ang lumapit sa kanya para tanungin ang kanyang contact information. Sa harap ng sitwasyong ito, ngumiti lang si Surui at iwagayway ang kanyang kamay bilang pagtanggi, pagkatapos ay magalang na tumango, at nagpatuloy sa paglalakad. As everyone knows, the more na ganito siya, the more girls will think he is a person with a story. Parami ng parami ang mga batang babae na sumilip kay Surui. Hindi lingid sa kaalaman nito ni Surui. Umiling siya na may pilit ng ngiti. Hindi pa tapos ang usaping ito. Nang si Surui ay handa nang magbayad para sa pagkain sa cafeteria, isang batang babae sa unahan ang katatapos lang mag-swipe ng milk card, at pagkatapos ay ngumiti kay Surui.
Gwapong lalaki, ang iyong pagkain ay binayaran ko na. Hindi napigilan ni Surui na matawa. Walang magagawa si So Dagwon. Kaya, pagkarating sa Southern Foreign Studies University, nagkaroon si Surui ng napakasarap na soft meal. Pagkatapos ng hapunan, hindi pa rin pinuntahan ni Surui si Anran, ngunit may isang taga-Gwon na tumugon kay Surui, na nagsasabing umalis si Anran sa dormitoryo at nasa isang self-study na silid-aralan. Hindi ako nag-nightclub, parang nagbago talaga ang isip ko. Bulong ni Surui sa sarili, at nagpatuloy sa pagsuri sa ilang liblib na sulok ng Southern Foreign Studies University. Alam ng Diyos kung saan sasalakay ang mga tagapagpatupad ng batas ng Golden Family. Hindi rin alam ni Surui kung ang mga taong ito ay blonde at asul ang mata. Paano ipagtanggol? Bagamat binibigyang halaga ng Atlantes ang kadalisayan ng dugo, alam din ni Surui na ang presensya ng mga Oriental sa mga gwardya ng Golden Family ay hindi maitatapon. Sa pag-iisip nito, nakaramdam si Surui ng kaunting pagkabalisa. Mahirap mag-ingat laban dito. Bakit ka nagkaroon ng masamang ideya para lokohin si Kestilan sa simula pa lang? Gayunpaman, ang butas na hinukay ng sarili ay kailangang punuin ng luha. Nagbabasa ng libro si Anran sa self-study classroom. Kumpara sa dati, parang nagbago na talaga siya sa panahong ito. Siyempre, ang pagbabagong ito ay hindi tungkol sa hitsura, ngunit ang estado ng pag-iisip. Matapos makilala si Kestilan, marahil dahil naging mas mature na siya, biglang na-realize ni Anran kung gaano kabaliw ang mga bagay na ginawa niya sa nakaraan. Gusto kong sampilan ang sarili ko. Tumaki ang isang tao sa isang iglap. Marahil dahil nakakita siya ng isang malungkot na eksena. Marahil dahil nakita niya ang pagluha ng kanyang mga magulang, o dahil napagtanto niya na may higit pa sa buhay kapag nagising siya mula sa isang panaginip na mahahalagang bagay. Ang pagbabago ni Enron ay dahil sa huli. Maganda ang puhunan niya na hindi maiinggit ng maraming babae. Siya ay bata, maganda, at puno ng sigla ng kabataan. Gayunpaman, ginagamit niya ang mga pakinabang ng kanyang sarili upang kumita ng pera. Mayroong higit pang mahahalagang bagay sa mundo kaysa sa pera. Sa totoo lang, ayon sa pangkalahatang tuntunin, kung tatahakin mo ang kalsadang ito ay karaniwang mahirap na bumalik. Napakadaling makakuha ng pera sa ganitong paraan. Ito ay karaniwang imposible na kumita ng pera sa pamamagitan ng pagbibigay ng iyong sariling paggawa. Pero ayos lang, bata pa si Anran, medyo persigido ang babaeng ito, at napaatras siya bigla. Alam niya na hindi ito pang matagalang solusyon, at itatabi siya sa hinaharap. At saka, na-in-love talaga siya kay Kestilan. Noong nakaraan, ipinagbili niya ang kanyang katawan kapalit ng pera. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng magambala at kung ano ang ibig sabihin nito pag-ibig. Pagkatapos ng gabing iyon sa Kestilan, natuklasan ni Anran kung gaano kaakit-akit ang isang lalaking kayang kontrolin ang sarili niyang mga pagnanasa. Kung paano ang mga lalaki, gayon din ang mga babae. Determinado si Anran na gumawa ng pagbabago at magpakita ng isa pang bersyon ng kanyang sarili sa harap ni Kestilan. Dahil dito, nakipagsapalaran pa siyang mablock at sabihin kay Kesti ang kanyang nakaraan. Kagubatan. Ang ibig sabihin ng kanyang pag-amin ay pawang mali ang mga kwentong sinabi niya kay Kestilan sa bar noong gabing yon. Hahamakin siya ni Sterling at wala nang kinalaman sa kanya. Sa hindi inaasahan, pagkatapos marinig ang balita, si Kestilan ay hindi lamang nagkaroon ng anumang paghamak, ngunit sa halip ay nagsalita upang hikayatin si Anran. Hinimok niya siya na matapang na umalis sa nakaraan, makipagkasundo sa buhay, at makilala ang kanyang bagong pagkatao. Nang gabing iyon, umiyak ng husto si Anran hanggang sa hating gabi. May emosyon, panghihinayang, at panghihinayang sa pag-aaksaya ng kabataan.
Pagkagising, binuksan ni Anran ang kanyang postgraduate entrance exam materials gamit ang kanyang dalawang mapupula at namamaga na mata dahil sa pag-iyak. Ang iba ay tumatakbo sa postgraduate entrance examination track ng higit sa kalahating taon. Huli na para sumakay si Anran sa kotse. Gayunpaman, wala sa mundo ang maaaring humawak ng salitang determinasyon. Hanggat mayroon kang determinasyon, at handa kang gumawa ng patuloy na pagsisikap para dito, balang araw ang tagumpay ay magdadala sa iyo. Mula nang buksan niya ang postgraduate entrance examination materials, hindi na muling nakapunta si Anran sa isang nightclub. Nag-aaral siya hanggang gabi araw-araw. Ang sinumang aktual na kumuha ng postgraduate entrance examination ay alam na ang daan patungo sa postgraduate entrance examination ay talagang napakahirap. Kung ikukumpara sa mas mataas na intensity na pag-aaral, ang psikolohikal na pagkapagod ay mas halata. Sa pag-iisip sa sinabi sa kanya ni Kestelan, napuno na naman siya ng motibasyon. Napakatalino na niya, at napakasipag niya sa panahong ito na walang problema na makapasok sa isang graduate school. Matapos makapasa sa muling pagsusuri, napaiyak si Anran sa tuwa. Ang pagod at pagsusumikap sa nakalipas na 6 na buwan ay nawala lahat sa isang iglap. Ang buhay ay parang salamin. Hanggat handa kang magtrabaho ng husto, ang buhay ay palaging magbibigay sa iyo ng pinakamahusay na kaayusan. Sa totoo lang, nang sabihin ni Kestelan ang mga salitang ito kay Anran, hindi ito para hikayatin siya, kundi para hikayatin siya. Kung ikukumpara kay Enron, hindi mas maganda ang sitwasyon ni Kestelan. May pagkakataon pa si Enron na magtrabaho ng husto, ngunit si Kestelan ay nakatayo sa gilid ng bangin, at kung hindi siya mag-iingat, maaari siyang mahulog. Katulad ngayon parang hindi naman siya nagkamali, at nakasombrerong hindi matanggal. Ito ay talagang simple. Sa makatuwid, sa pananaw ni Surui, ang Kestelan ang nangangailangan ng higit pang pampatibay loob ngayon. Gayun din. Ang magandang ugali na binuo ni Anran sa kalahating taon ng postgraduate entrance examination ay hindi kailanman naitapon pagkatapos niyang magtagumpay sa postgraduate entrance examination. Sa halip, naramdaman niya ngayon na ang pagpunta sa isang nightclub ay boring, kaya maaari rin siyang pumunta dito sa katotohanan. Ang mga magagandang balat ay pareho, at ang mga kagiliw-giliw na kaluluwa ay isa sa 1,000. Ang isang Ran ay mayroon na ngayong napakamatayog, o kahit medyo hindi maabot na layunin sa kanyang opinyon, at kailangan niyang magsikap para sa layuning ito. Sa itsura ni Anran, kahit sa isang foreign language university kung saan kakaunti ang mga lalaki, marami pa rin siyang manliligaw. Gayunpaman, pagkatapos makita si Kestelan, mararamdaman ni Anran na malapit sa kanya ang mga lalaki sa paligid niya. Kung ikukumpara kay Kestelan, ito ay talagang hindi nagkakahalaga ng pagbanggit, kahit na ito ay inilarawan bilang langit at lupa, ito ay isang maliit na papuri sa kanila. Kung tutuusin, iyan ang kasabihan kung hindi ko nakikita ang liwanag, kakayanin ko ang kadiliman magpakailanman. Imposibleng bumalik sa kadiliman pagkatapos mong tunay na makita kung ano ang liwanag. Tahimik na nagsusumikap si Enron para sa hindi maabot na layunin. Hindi niya masyadong madalas na makipag-usap kay Kestelan, at paminsan-minsan ay nagsasalita siya ng ilang salita sa magaan na paraan. Ibinaon ng dalagitang babaeng ito ang kanyang damdamin sa kanyang puso. Siyempre, may mga sikreto din si Kestelan na hindi niya sinabi sa kanya. Halimbawa, sa pagkakataong ito, si Enron ay naging target ng mga tanod ng pagpapatupad ng batas ng Pamilya Atlantis. Nag-aaral din sa silid-aralan ng isang lalaking estudyante. Maya't maya'y itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin sa likuran ni Enron sa harap na hanay, na may hindi inaasahang tingin sa kanyang mga mata.